Hello pong muli mga katambay! Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan lahat mga kababayan ko katambay, kahit saan man sulok ng mundo tayo nandun. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong talagang walang katapusan po na talagang sinasabi nga po ni BP Sara yung ginagawa po sa kanila, political harassment at syempre po yung demolition job. Ngayon po, nasa hot seat naman po ang sinasabi po natin na talagang kadikit ng ating dating Pangulong Duterte, pamilya Duterte. Siyempre po, nangunguna po ang dating Pangulong Duterte at kasama na po ngayon sa sinasabi po nilang sangkot daw po dito po sa walang kamatayang EJK, mga tambay, War on Drugs. Kasama na po ang Bongo, Senator Bato de la Rosa at siyempre po ang dating Pangulong Duterte. Komentuhan po natin, isa pong abogado ito mga katambay. Isang abogado. Pero tingnan po natin ang komento niya. Parang may something po na nakita po si Kamanong dito po sa abogado na ito. Ito po ay marami na po itong followers, I think, itong abogado na ito. Pero may something na napansin si Kamanong dito sa abogado na ito mga katambay. Komento lang na inyong lingkod. Painggan po natin. Para mas mabigyan pa natin ito ng sustansya. Okay? So, sabi nga natin, maraming revelation na naganap nung Friday. At isa ito sa ating mga nadinig. Gabi na nga ito eh. Gabi na ito nung lumabas, di ba? Siguro mga bandang 8:35, 8:45 nung napaamin, no? Itong si Colonel Garma na di umanong papel, no? Yung role. Ayan, mga tambay, unang bungad pala ng abogado. Wala nang katiyakan. Safe na safe. Ano sabi? Yung pag-amin daw po ni Colonel Garma, ano sabi ng attorney? Di umano, mga katambay. Di umano, ha? Di umano. O, pagpatuloy natin. Attorney ito, ha? Pero, yung sinasabi po, mga pasabog, ha? Yung mga pasabog, di umano. Di umano pa lang. Abogado to, eh. Alam niya po yun na hindi po pwedeng husgahan mo ang isang akusado sa Kongreso. Hindi mo pwede siyang hatulan sa institusyon ng Kamara. Legislative yan. Hindi yan ang tamang proseso para manghusga ka at hatulan mo na. Ang pinagbibintangan mo riyan. Di po ba dapat sa korte? Kamukha po ng ginagawa ngayon kay Pastor Kibuloy. Ilalabas po nila lahat ng ebidensya. Di ba? Kaya safe po eh. Napakagaling na abogado. Kaya may something eh. You know? Kung hindi mo pag-aaralan ang sinasabi ni Attorney Claire, masisilo ka. Parang totoo na yung kanyang analyst. Pero safe pa rin yung kanyang sagot dahil laging may di umano, mga katambay. Tuloy po natin. Ni Senator Bongo sa War on Drugs. Especially dun sa EJK. Okay? So, umpisa natin muna ha, mga clear, ang video. Ito si Garma at isa-isahin natin. Explain. Okay? Of payment of reward. First is the reward if the suspect is killed. Second, if the funding of planned operations. And the third is the refund of operational expenses. Colonel Garma, can you speak louder? I'm sorry, speak closer to the microphone. Okay, prior to this, mga kaklik, kung hindi nyo napanood itong video na ito, okay? Gusto niya basahin ito, yung kanyang salaysay. Hindi ko nga alam kung alam doon sa house. Kasi naghingi pa siya ng permiso no, para basahin ito. Sa tinanong siya, ilang pages ba yan? Sabi niya mga 3 to 4, pero sandali lang po ito. Okay, kasi at that time, ang nagtatanong na sa kanya ay si Representative Manuel. So, napabayaan naman siya na basahin. Tingnan niyo po mga tambay. Hindi niyo ba napapansin yung mga sitwasyon? Halos lahat po ng mga kritiko ngayon ng pamilya Duterte ang nag-iimbestiga, lalo-lalo na ang Makabayang Black, si Manuel. Di ba? Napakarami na po nilang ginagawa yan sa Kamara. Magdadalawang taon na po. Napakarami nilang mga testigo. Kuno. Di ba? Kay Vice President lang, meron pang isang testigo na noong nakaraan, di ba? I think si, ano pangalan ng babae po, di ba? Si Gloria po yata yun.
Di ba? Nagbibigay daw po ang Vice President ng 50,000 sa loob ng 9 na buwan yata, mga katambay. Di ba? Paiyak-iyak pa rin. Ito naman po, ganun pa rin po. Light, camera, action, mga katambay. Lagi po. Bakit po ganun, ano? Wala na po nagagawa ang kamera natin ngayon. Magdadalawang taon na o 2 taon na mahigit. Puro ganito lang po ang ginagawa. Ayaw po nila dalhin sa korte. Nakita nyo po. Nakita nyo po yung nangyari kay Kibuloy. Tapos na. Ginawa lang nila ng ginawa na imbestiga. Pero hindi rin naman po sila nasunod. Korte pa rin. Sa korte pa rin ang usapin. Di ba? Kasi nga ito, part ng pamumulitika ito eh. Kasi malapit na po ang politika. Napakalakas po kasi ng mga Duterte. Kahit kahit hindi po nila aminin. Kahit hindi nila aminin. Talagang may takot po sila lahat dito. May takot. Kaya po tatamnan ito na issue, mga katambay. At hindi po nila tatantanan ito. Bakit po? Dahil marami na pong pattern ito. Di ba? Nung panahon lang po ni dating Pangulong Duterte, balik tanaw natin, di po ba? Binanatan siya ng binanatan na EJK na. Di ba? Doon po sa Davao. Di ba? Hindi po siya tinantanan ni dating DOJ Secretary Laila De Lima noon, mga panahon na yon. Di ba? Naghukay pa nga na. Hukay yun eh. Di po ba? At napakarami pong itinanim na testigo po yun. Pero wala pong napatunayan pagdating po sa korte. Walang mapatunayan. DOJ Secretary pa si Laila De Lima noon, mga tambay. Nada. Dito pa, ikakabit mo sa war on drugs na alam naman natin at may figure. Mamaya, ibabanggitin ko po sa inyo. Pagpatuloy muna natin si attorney. Si attorney, mukhang may something na mga katambay. May something na alam na natin. Attorney, baka naman. Yung kanyang salaysay. At syempre, hindi natin masisisi kung bakit nandoon yung kanyang fear. Syempre, medyo malaking mga tao. Di ba? Yung kanyang... Malaking tao raw po, mga katambay. Mapakalaking tao. May power pa po ba ang dating Pangulong Duterte? Para sabihin mo malaki ang fear. Ang takot, malaki ang takot mo. Protektado ka ng institusyon ng Kamara. Mapupunta ka ba dyan kung hindi dahil sa institusyon ng Kamara? Di ba? Ang lalakas nga, ang tatapa nga ng institusyon ng Kamara natin ngayon. Napakadaling mag-contempt. Ilan na po yung nakukontempt po nila. May hamon pa nga yan eh. Yung institusyon ng Kamara, di ba? Pati ang Vice President sa gagawin nilang susunod na hearing ng pondo o ang budget ng Office of the Vice President. Pag hindi raw po umaten ang Vice President at ang mga sekretary nito di umano, ay iko-contempt nila. Ganon po sila ka-powerful ngayon sa pangunguna po ng kanilang speaker, mga tambay. Ang pinsan po yata ng Pangulo ng Bansa, mga tambay. Si attorney talagang tinatakot ang mga Pilipino. Kung sino pa yung walang power, yung pa yung kinatatakutan, imbis na matakot, mas takot nga si Kamanong sa may kapangyarihan ngayon eh, kaysa nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Mas ngayon takot si Kamanong. Di mo ba? Alat. At the same time, yung kanyang isisiwalat, ito yung mga, kahit meron tayong mga idea, di ba? Pero syempre, kung sino yung insider na mas nakakaalam, talaga mas may credibility. Kasi tayo, mga ka-queer, kahit wala tayo sa loob, noong pa man, balita na natin na yung mga polis, di umano, ay may kota. O, tingnan niyo po, sinabi niya. Balita. Yung mga pulis daw, di umano. Mga tambay, di umano may kota. Pero pag hindi mo inintindi yung sinasabi ni attorney, mapapaniwala ka na ang mga pulis ay may kota. Kung hindi mo iisipin at malabo lang o maliit lang ang pangunawa mo, paniniwalaan mo na si attorney na talagang may kota ang kapulisan sa war on drugs. Pero ano sabi niya? Balita niya, di umano. Patay kang bata ka. Di ba? Kaya marami pong malilinlang. Di ba? Dahil nga isang abogado po si attorney. Abogado po eh. Marami pong maniniwala. Di ba? Dahil nga napakatalino. Abogado. Pero pagka pinag-aralan mo rin, kahit hindi naman attorney si Kamanong, di ba? Yung mga pahayag,
na pupukulin mo ron sa talagang nagkakabayaran at may reward ang mga pulis. Pero bigla mong babanatan ngayon yung nabalitaan di umano. Puro di umano. Patay kang bata ka riyan. May payment. Oh, may payment. Di umano. So, tama lang. Diba? Yung sinabi ni Espinido, O, tingnan nyo po ha. Sabay cambio ng ating Attorney Claire. Yung sinasabi niyang hindi pa sigurado, di umano. Pero babanatan niya naman doon sa dating police colonel din na si Espinido. Na tama naman daw yung sinabi ni Espinido. Pero yung conclusion niya ro sa kabila, di umano pa lang. Pero itinatama niya na. Di po ba may pagkakamali ro? May biases? Meron na siyang kinakampihan, di ba? Nagiging one-sided na po ang abogado. Abogado po ito. Di umano pa lang pero meron na po siyang konklusyon na tama. Dapat po di ba ang abogado nag-iimbestiga? Pero si Attorney Claire mukhang hindi po nag-iimbestiga. Mukhang meron na pong kinakampihan yata. Di umano. Attorney, gumagamit din po ako ng di umano, Attorney Claire. Akala nyo, kayo lang po. Pagpatuloy po natin. Espinido, na meron nga talagang reward na binibigay. So sabi ko nga tayo, hindi tayo insider, pero kumakalat yun eh. Sabi nga natin minsan, kapag ang lihim kasi, kapag marami na nakaalam, hindi pwedeng hindi kakalat yan. Siguro kung dalawa lang kayo, pwedeng maitago. Ibig sabihin pala, Attorney, pagka po pala may nakaalam na, katulad yan, nakita nyo po, napakinggan nyo na po pala sa camera. Pagka ganyan po pala, totoo na. Wala na pong investigasyon po yan. Wala na pong karapatan mag-imbestiga ang mga abogado ng dating Pangulong Duterte, ni Senator Bongo, at ni Senator Bato. Wala na pong investigasyon. Wala na pong encounter, investigation. Hindi na po ba nila iimbestigahan yung mga nagbibintang po sa kanila, Attorney Claire? Dahil po, tama na yung konklusyon natin, di umano. Dahil nga dito sa sinasabi po natin na si Colonel Gama at saka si Colonel Espinido, silang dalawa ay tatama na at wala na karapatang tumama ang dating Pangulong Duterte dahil sa tingin niyo po puro mali na sila, ganun po ba? Pakinggan pa natin. Pero, syempre kung mga pulis yung nabibigyan ng reward, ipagyayabang yun eh. Di ba? Or yung ibang hindi nabigyan ng award o ng reward. Para bong si Attorney Claire, para bong bagong panganak lang sa Pilipinas, mga katambay. Ito po may edad na sa tingin ko eh. Hindi naman baka mas matanda pa kay Kamanong ito eh. At ito po yung magaling na abogado. Parang wala po siyang kalam-alam sa problema ng bansa, mga katambay. Komento ko lang. Wala po kaya itong kalam-alam. Saan po kaya ito nakatira? Nakatira po kaya ito sa Mars? Hindi kaya ito nakatira sa Pilipinas nung panahon ni dating Presidente Pinoy at ni dating Presidente Duterte? Kung ano po ang problema ng bansa natin pagdating sa droga? Hindi po kaya alam ni Attorney Claire? Parang wala po siyang alam eh. Para po bang ngayon lang itong ginawa po na ito na sinasabing pahayag ni Colonel Gama, para po napakasama po ng ginawa ni dating Pangulong Duterte kasama si Bato at si Senator Go. Para po bang walang problema ang bansa natin, mga katambay? Para bang kakapiranggot lang ang problema natin sa batas, sa ating bansa, lalo sa droga? Para bang yung ginawa ng Pangulong Duterte, yung ginawa niya pong talamak na po ang gobyerno natin? Di po ba? Yung naging narco-politics, parang hindi po alam ng isang magaling na abogado na si Attorney Claire Castro. Castro po yata ito, mga katambay. Tama po. Hindi po yata niya alam na dito po sa natuklasan po natin at ni dating Pangulong Duterte, meron po siyang narco list. Lahat halos sangkot, matataas na opisyal ng gobyerno. Baka nga di umano kasangkot pa sa ito eh. Baka pati itong si Colonel Gama, kasangkot din po ito sa gumagamit na ginagawa pong hanap buhay o sinasabing extraordinary nila ang droga. Mga politiko, sangkot po. Di po ba? Mga LGUs,
Napakarami po na narco-politics. Nagamit po nila ang droga sa mahabang panahon. Di po ba? Itatama lang po natin si Atty. Claire para po natutulog eh. Parang hindi niya alam ang problema ng bansa pagdating sa droga, korupsyon, krimen na talagang pinigilan ni dating Pangulong Duterte na lumaganap ito at maging narco-politics na ang ating bansa. Parang hindi po alam na isang magaling na abogado na si Atty. Claire Castro, mga tambay. Ipagpatuloy po natin para po nagbubulag-bulagan sa naging problema ng bansa pagdating sa droga at krimen. Bulag sila. Dahil nga, di kaya sa pamumulitika lang. Di ba? Yung magaling na presidente na talagang yung pinuroteksyonan ng ating mga anak at ang ating susunod na mga henerasyon, ang ating mga kabataan, binigyan niya po ng proteksyon ng 6 na taon na wala nang maidagdag o madagdagan pa magiging drug addict sa ating bansa. Di ba? Napakagaling na presidente pero merong isang abogado na katulad ni Atty. Claire na parang mas pinoprotektahan pa po yata di umano mga drug addict at ang mga drug lord at ang mga politikong involved sa droga. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong si Kamanong. Di po ba, attorney? Diba? Mana naglihi yun, may selosan yun, kaya minsan kakalat yun. Kaya para sabihin ng iba dito, ng mga pulis na wala silang alam, ayaw nga, wala sa loob eh. Nadinig na natin, sila pa ba? Yun nga sinasabi ni Kamanong attorney. Hindi lang po ang sangkot sa droga ay drug lord. Pati po mga kapulisan, napakarami pong pulis na sangkot sa droga. Di po ba maraming na-relieve, maraming natanggal sa pwesto. Yung iba nilipat sa Mindanao dahil nga sa pagkakasangkot sa droga. Di po ba napakaraming kapulisan? Hindi nyo po ba alam yan? Kaya po yung mga karamihan, mga eskalawag na mga pulis, hindi magsasabi ng totoo yan. At yan ang unang lalaban sa pamilya Duterte, lalo kay dating Pangulong Duterte dahil magalit sila. Galit sila. Baka nga ito si Colonel, di umano, galit kay Pangulong Duterte ito eh. Dahil nga yung ginawa pong war on drugs. Dahil po nabunyag po silang lahat. Di po ba? Nabunyag sa buong bansa, sa buong Pilipino, sa buong mundo. Di po ba? Nabunyag po ang napakaraming eskalawag, mga pulis, mga general, politiko, di ba? Mga general, Atty. Claire, di po ba? Ano po gagawin ng mga kapulisan? Matutuwa pa ba yan? Matutuwa po ba ang mga pulis na sangkot sa droga kay dating Pangulong Duterte? Matutuwa po ba yun, attorney? Ngayon, hindi na nakaupo si dating Pangulong Duterte. Ano gagawin yan? Di po ba? Gaganti po yan. Di po ba? Gaganti, attorney. Sa ginawa po sa kanila ni dating Pangulong Duterte, yung nabunyag po sila. Yung mga galamay nila. Tapos, nawala po ng 6 na taon yung kanilang pinagkakakitaan. Di umano. Yung kanilang pinagkakakitaang easy money na droga, attorney. Isip-isip din po tayo, matalino tayo. Nagtatanong lang po si Kamanong. Okay? So, yun nga. Ang sabi nga niya dito ay, syempre, natatakot siya para sa pamilya niya, especially para sa anak niya, di ba? At syempre, madadawit kasi yung ibang mga kaibigan niya, mga kaklase niya. So, totoo naman. Attorney, matatakot ka lang kung sangkot ka sa droga. Pero kung hindi ka naman sangkot sa droga at hindi ka gumagawa ng masama sa bansa natin, hindi ka magkakaproblema, di po ba? Katulad ni Kamanong, katulad niyo, attorney. Katulad natin dalawa, wala naman tayong problema sa bansa natin Wala tayong kinatatakutan, attorney, di ba? Kasi wala naman tayong issue ng droga. Hindi tayo gumagawa ng masama, attorney. Bakit matatakot? Bakit concern ka matakot yung nakapaligid na kaibigan ni Colonel Gama, attorney? Bakit sila matatakot? Bagong Pilipinas ngayon. Protektado nga di umano ng bagong Pilipinas, di po ba? Nakalaya na nga lahat ng sangkot sa droga. Mga kriminal. Di po ba, attorney, nakalaya na? Nawala na ng kaso? Tumatakbo na nga sa politika ngayon? Ano katatakot ni Colonel Gama, attorney? May protection nga po ngayon sa bagong Pilipinas.
Sabi nga po ng mga Pilipino, mga kababayan natin, attorney, ngayon daw po sa bagong Pilipinas, nagahari daw po ngayon ang mga gumagamit ng droga, mga involved sa droga. Sila raw po ang makapangyarihan ngayon, attorney. Sabi ng mga Pilipino yan. At marami po nagko-comment sa akin, attorney, isa rin po kayong vlogger. Sinasabi po ng mga followers ko rin na mas pinoprotektahan daw po ng bagong Pilipinas di umano, mga drug lord. Ang mga politikong sangkot daw po sa droga. At pati daw po ang mga kapulisan. Sana naman, attorney, walang mga attorney na sangkot sa droga. Sana, attorney, sana po walang mga attorney na involved sa droga. Sana po wala sa narco-list ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, na meron din po mga abogado na sangkot po sa illegal na droga, attorney. Sana naman, hindi. Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong, di po ba, mga katambay? Na ikaw yung magdi-divulge ng ganito, di ba, kumbaga sa mafia, may omerta the code of silence yan, di ba? O yan, tama yan. Dinaan niya sa mafia. Sa tingin niyo po ba, attorney, walang mafia sa institusyon ng Kamara? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Sa tingin niyo po ba, yung dating Pangulong Duterte na wala na sa kapangyarihan, yung nasa kapangyarihan po ngayon katulad ng institusyon ng Kamara, wala po bang mafia riyan, attorney? Nagtatanong lang po si Kamanong, attorney. Baka may mafia po kaya dyan. Lalo, dalawa pong institusyon niya, Senado at Kamara, attorney. Makapangyarihan po ngayon yan. Napakadali pong magpataw ng mga contempt yan. Mga tambay. Dinaig pa po ang korte. Ganon po sila katindi ngayon. Pero nung panahon ni dating Pangulong Duterte, napakarami pong nagagawa ng mga congressman. Progresibo po sila. Kaya nga po napakaraming nagawang build ni dating Pangulong Duterte. Kasi lahat po nagtatrabaho. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi po ganito ang Kamara, ang institusyon ng Kamara at Senado. Hindi po ganito. Ibang-iba po. Nagtatrabaho po sila para po sa pag-angat ng bansa natin dahil napag-iiwanan tayo ng mga kapitbahay natin bansa. Di po ba? Pero ngayon, ano po ang trabaho nitong mga ito? Nakita niyo po, magtatatlong taon na ang ginawang trabaho sa atin. Puro investigasyon kasama si Gama, mga tambay. At marami pa yan. Nakakalungkot lang po. Pakinggan pa natin si attorney. Nasarap kausap ni attorney. Sarap pakinggan, mga tambay. Hindi ka pwede magsalita. At sa mafia, pag nagsalita ka, alam mo na mangyayari sa'yo. Mapapadali ang pagpunta mo sa heaven. Kung heaven nga yung mapupuntahan mo, di ba? Ganun yun. So dito, in-explain niya na yung 3 levels ng payment. Ang sabi nga niya, yung isa, kapag yung suspect ay na-liquidate. At yun yung parang pinakamataas nila na payment. Di ba? Putulin na natin mga tambay. Dito po kasi sa mga investigasyon ito, ano po ito, pamumulitika. Wala po ako nakikitang ground dito na ang dating Pangulong Duterte ay isasangkot mo rito. Laganap nga po ang droga at narko. Naging narko na po tayo. Ito po, may numero po ito, may figure po kasi ito Kaya lang ito nga po napakagaling na abogado natin na si Attorney Claire. Para po kasi natutulog sa pansitan. Parang hindi niya po alam ang problema po ng ating bansa. Magmula po nung sinasabi ko sa Pangulong Pinoy Junior, laganap na laganap po, di ba? Lahat ng klase, droga, krimen, korupsyon, di ba? Meron pa nga nauso dyan, yung randing and tandem, di ba? Pinahirapan po tayo niyan. Pero kay dating Pangulong Duterte, nawala po yan. Di ba? Napakaraming problema po na pasan-pasan ni dating Pangulong Duterte ron. Pati nga yung airport natin, na worst airport nun, di ba? Tumino. At yung mga laglag bala, di ba? Ano sabi ng isang may bayag na Pangulo? Pag may nakita pa siya na balitaan, ipakakain niya yung bala na makukuha dyan sa airport. Nawala. Tapos. Saka ang Pangulong Duterte, may bayag. Talagang leader. Pag sinabi niya, tatanggalin ka. Tanggal kayo lahat. Mula sa puno hanggang sa dulo, hanggang sa ugat, tanggal. Pero ngayon, laganap ang korupsyon, walang natatanggal, mga katambay. Bagong Pilipinas na po kasi. Ito po,
Gaano po karami ang affected po ng droga sa ating bansa? Hindi kasi yata alam. Napakahusay po, napakatalino po kasi ng ating Attorney Claire Castro. Napakahusay po nito, napakatalino. Dahil abogado po ito, nagsunog po ng kilay ito. Pero hindi man lang niya po inalam ang problema po ng bansa natin nung hindi pa Pangulo ang dating Pangulong Duterte para isalba ang ating bayan lalo sa lumalaganap na droga. Di po ba? Ang sinasabi nga ni Kamanong, kung hindi ka naman masama at hindi ka gumagamit ng droga, wala kang problema sa buhay mo. Hindi ka magkakaproblema sa buhay mo kung ikaw ay matinong tao. Hindi ka gumagawa ng masama sa bayan, lalong-lalo hindi ka gumagamit ng droga. Kaya ka nga lang nagkakaproblema pag nagagamit ka na, gumagamit ka na, at ginagamit ka na rin. Ano ibig ko sabihin? Nagagamit ka na ng mga masasama. Katulad po nung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, nagagamit ka na ng mga narco, politics, kasama po ang mga kapulisan. Di ba? May mga alipores po yan. Ginagamit po nilang tulak. Di ba? Ang mga ordinaryong mga mamayan, mga Pilipino na nagiging involved na. Addicted na sa droga. Di ba? Ito nga po yung figure mga tambay. Babanggitin ko lang po sa inyo. Napakaganda po nung ginawang drug war ng ating dating Pangulong Duterte. Hindi po ito binabanggit ni Attorney Claire. Yung kagandahan po, naalaman po ng buong Pilipinas, ng buong Pilipino, kahit ng mga OFW, kung gaano po kalala ang droga. Nung pumasok po ng 2016, ang dating Pangulong Duterte, yung kanyang war on drugs, gaano po karami agad ang sumuko at talagang sumurrender. Kusang loob pong nagsurrender ito dahil sila po, aminado sila sa sarili nila na gumagamit sila ng droga. Ilan po? Million po. Ito po, yung sumurrender po, 1,223,195. Ito po, sumuko po ito hanggang 2021 lang, bago bumaba ng 2022. Ang dating Pangulong Duterte. Ito po, drug surrender po ito. Nag-surrender po ng kusa ito. 1,223,195. Bimo, 1,123,000. 1,223,195 ang sumuko, kusa. Paano pa yung mga hindi sumuko? Gaano karami yun? Yung mga talagang hindi nila matanggal sa katawan nila ang droga. Sobrang addicted na. Yung iba naman ginagawa ng hanap buhay ang droga. Gaano kalaki ang figure nun? Attorney Claire. Di ba? Ang laki ng takot ng mga Pilipino nun. Katulad ni Kamanong, ang mga anak ni Kamanong, ang pamilya ni Kamanong, takot na. Dahil sa dami ng mga lumalaganap at talagang bawat barangay ay talagang napakaraming mga durugista, tulak. Di ba? At nagkakaproblema kami na kami matitinong tao, matitinong mamamayan. Kami nagkakaproblema sa mga adik. Kami ang nagkakaproblema. Di ba? Hindi po sila natutulog Di ba? Hindi natin alam kung ano mga nasa isip nila. Lalo pagka sila'y bangag. Pwede ka nilang gawa ng masama at patayin. At gahasain pa ang ating mga anak. Di po ba? Hindi yata alam ni Attorney Claire kung gaano kalala ang problema ng bansa na talaga in-stop hanggat maaari binawasan ni dating Pangulong Duterte. Ito po ang figure naman, yung sumurrender po hindi po yung marami po hindi sumurrender. Dahil nga po nagagamit po ng mga narco politics yan. Di ba? Pero yung sumurrender, 1 million mahigit. Pero ito po matindi. Yung may damage po yung sinasabi po, yung mga barangay natin, gaano po karami ang affected. Affected po ng drugs. Gaano karaming barangays po, mga tambay? 42,045. 42,000 barangay sa buong Pilipinas. Affected ng droga. Hindi nyo po nire-research yan, Attorney Claire. Parang kisama-sama po ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Naisalba niya ang mga Pilipino, isalba niya ang kanyang bayan na minamahal, na hindi maapektuhan ng buong Pilipinas na. 42,000 barangay na ang laganap ang droga. Di po ba makatambay? At ito po,
At yung nalinis, nalinis, hindi totally nalinis dahil kinapos po ng panahon ang dating Pangulong Duterte. Pero nakapaglinis po ang dating Pangulong Duterte bago siya bumaba ng 22,093. Mga katambay, biruin mo yun? Ganong katindi. 22,000 mahigit ang nalinis niyang barangay. Pero yung affected, 42,000. Meron pang natitira mga tambay na hindi po niya totally nalinis. Na sana po ay malinis sana ng bagong Pilipinas. Di ba? Meron pa pong natitira na 13,000 mahigit na mga barangays na hindi pa totally clear sa droga na naiwan. Pero ano po ngayon ang ginagawa ng bagong Pilipinas? Paano po sila ngayon tumugon sa pagsugpo ng droga? Nalalasap po ba natin? Nakikita niyo po ba, Attorney Claire, kung paano po sila tumugon sa droga ngayon? Ikumpara niyo po na sa napakagaling na presidente. Attorney, nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya nakakalungkot lang po mga tambay. Mismo po yung mga nag-iimbestiga po Attorney Claire, yung mismo po nasa institusyon ng Kamara. Sila po mismo nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nagpapasalamat po, Attorney. Nagpapasalamat po sa ginawa po na war on drugs. Ni dating Pangulong Duterte. Ngayon nga lang po, nung pumasok po ang bagong Pilipinas, yung sinasabi nga ni Kamanong, kasi nga ang paborito yatang prutas ng mga politiko ay balimbing. Halos lahat po ngayon ay bumalimbing na. Yung sinabi nila na napakaganda nangyari sa kanilang probinsya, sa kanilang mga syudad, sa kanilang mga barangays, na nilamon ng droga, napakalaki pong kalinisan dahil mahigit 22,000 ang nalinis sa kabila ng mahigit 42,000 barangays ang affected. Di po ba? Ito po, tingnan po natin ito. Ito po, kasama po to sa Quad Committee pero nagpapasalamat po sila. Not for President Duterte, we would not have known na ganito pala ang kalaki ang problema natin sa droga. And he was the only... Ito po, si Congressman Barbers po ito. Isa po ito sa committee na talagang sinisira po di umano pamilya Duterte. Pero po siya, puring-puri niya po ang drug war ng dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin si Barbers. Either bold enough, courageous enough to name narco generals, narco cops, narco judges, and even narco politicians. Kaya ako'y hangang-hanga. Attorney, sinabi ni Barbers, marami palang sangkot, pati narco judges pala, Attorney. Attorney Claire, hindi kaya may kasama rin attorney rito? Attorney, meron daw po sabi at ayaw ni kay Barbers. Politician, generals, mga pulis. Di ba? Kasama po mga judge. Nasangkot daw po. Ayaw kay Barbers, mga tambay, kay congressman. Sinabi niya, ganun kalala ang ating bansa nung umupo po ang dating Pangulong Duterte. Pero po si Attorney Claire, wala po yata nakitang problema. Buti pa si Congressman Barbers, nakita niya po lahat. Pero ngayon, ngayon, iba na po ang Quad Committee ni Barbers ngayon, mga tambay. Kayo na po ang umusga. Presidente. I hope after the President's term expires in 2022, the next leader will continue this war against drugs kasi hindi ho natin kaya masolve itong problema to in a span of 6 years. Today, I think it is inaccurate for him. So, tingnan niyo, sabi ni Barbers, ano ang request niya, ano hiling niya? Sana yung susunod na administrasyon ay tularan at ipagpatuloy po ang war on drugs. Dahil maganda pong nakita niya, napakagandang programa ang war on drugs. Maraming tumitinong adik, napakaraming pinagawa ng dating Pangulong Duterte, di ba? Ng rehabilitation, yung mga rehab, di ba? Nagpagawa siya ng marami nun para sa mga addicted, di ba? At pinuri ni Barbers, puring-puri ni Barbers, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, ang ginawa po. At gusto po ni Barbers na ipagpatuloy po, ngayon po ni PBBM, ang ginawa po ni dating Pangulong Duterte. Ngayon po hindi, iba. Lahat po ng sangkot sa droga,
Malayang-malaya na, mga katambay. Hindi yata alam din ni Attorney Claire yan, ha? Attorney, mga judges pala, mga judge, sangkot din po pala sa involvement sa droga. Attorney Claire, mas mataas po ang judge kisa sa attorney. Nagtatanong lang po si Kamanong. Ito naman po ang sabi ni Richard Gomez, mga katambay. Si Richard Gomez ay isa na rin congressman. At nung mayor siya ron, nagpasalamat po siya kung gaano kalaki ang naitulong ng war on drugs sa kanyang probinsya, sa kanyang syudad, sa Ormoc, mga tambay. Pakinggan natin si Richard Gomez. That the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot po sila na mamatay and they surrendered. Tingnan mo. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So, Attorney Claire, hindi niyo po ba alam yan? Noong panahon po ng dating Pangulong Duterte, kung gaano kalala ang droga. Na mismo ang Richard Gomez na siya'y mayor. Pero ngayon, iba na po sitwasyon ngayon. Ayaw na po nila ang drug war. Na nalinis po ang mga probinsya, si syudad, lalo po ng Richard Gomez. Napakalaki po. Dahil nagkaroon po sila ng takot. Mas mainam po yun na ang masasama ay takot. Hindi po katulad nung walang war on drugs. Ang natatakot po yung mabubuting tao, takot po sa mga adik. Di po ba? Kaya nga nung nagkaroon ng war on drugs, lumabas po ang mga adik. Sila po ang nagkaroon ng takot at natakot po sila. At kaya nga po sila nagbagong buhay. Kaya nga po kami, Attorney Claire, naging mapayapa po ang buhay namin sa 6 na taon. Ngayon po, natatakot na naman po kami, Attorney. Kasi naglabasan po di umano ang mga sangkot sa droga. Ang mga involved sa droga, nakalaya na po na naman at lumalaganap na naman po ang droga sa mga barangay namin, Attorney. Yung 42,000 na involved, bumabalik na naman po yung 42,000 barangay na affected po ng droga sa ating bansa, Attorney. Baka po yung barangay nyo, baka naman nakatira kayo sa mga exclusive na subdivision, malinis po inyo. Gated po yan, maraming security guard. Paano po kami? Kami po nakakaranas na talagang yung mga drug addict ay nasa aming lugar, Attorney. Kaya nakakalungkot lang po, Attorney. Saka dito sa mga congressman na talagang appreciate nila nung panahon na ang Pangulo ay dating Pangulong Duterte, kung gaano ang improvement ng bansa, lalo ang mga barangay, syudad, city, na talagang napakalaking pagbabago ang nangyari sa ating bansa. Pati ang ating mga kababayan, talagang nagsumikap silang magbalik loob. Iwasan ang droga. Di ba? Tumino. Pero ngayon, bumabalik na naman yata, Attorney. At yung sinasabi nyo, Attorney, hindi po paniniwalaan ng mga Pilipino, yung katulad ni Colonel Gama, para po magsabi na yung sinasabi pong involvement sa war on drugs, sa EJK ng Pangulong Duterte kasama si Senator Bato at Senator Go. Hindi po paniniwalaan yan. Hindi po maniniwala ang mga Pilipino dyan, Attorney Claire. Hindi po. Kasi yung mga Pilipino katulad ni Kamanong, pamilya ni Kamanong, ang nakinabang. Kami na hindi nagdodroga, kami na matitinong mga Pilipino, hindi gumagawa ng masama sa batas, kami ang unang nakinabang. Nagkaroon po kami ng proteksyon ng 6 na taong kay dating Pangulong Duterte. Di mo ba? At yung sinasabi nga po mismo ni Congressman Barbers, ang mga involvement, napakaraming tao, mga kilalang tao, mga may katungkulan sa ating gobyerno, mga politiko, mga pulis, mga general, mga sundalo, at kasama pa ang mga huwes, ang mga judges, Attorney.
Hindi nga lang nabanggit ni Barbers na may kasamang mga abogado, attorney, na involved sa droga. Ganyan po kalala. Di ba? Kung pumutok lang po, ngayon, mas malala po ngayon, mga tambay. Mas lumala po ngayon. Bakit ko nasabi? Kasi di umano, mas matindi po ngayon ang involvement po ng droga sa bagong Pilipinas natin. Bakit? Kasi ngayon, mga katambay, nung sinabi po ni Barbers na mga politiko, mga kapulisan, mga general, at mga judges, ngayon po mga katambay, meron pong sangkot. May sangkot po ngayon. Ano po sangkot ngayon? Pangulo ng Pilipinas, di umano. At ang Voltes 5 na grupo nito, kasama ang First Family. Sangkot po ngayon, mas matindi po ngayon ang sangkot sa droga, mga katambay. Di umano. Di po ba mga katambay? Kaya po nakakalungkot po, attorney. Dito po sa ginagawa po ninyo na talagang di umano, puro di umano sinasabi nyo, talaga po hindi po maniniwala ang mga nagsusuring Pilipino, lalo po napakatalino nyo pong tao, abogado po kayo, at alam din po ninyo, attorney, na hindi po natatapos ang isang investigasyon at hindi mo po pwedeng hatulan ng isang tao katulad ni dating Pangulong Duterte kung sa institusyon lang ng Kamara kami manunood at makikinig sa tao na kanilang kukumbidahin doon. Di po ba, attorney? Abogado po kayo. Alam nyo po ang proseso ng batas, saan po magtatapos ang lahat ng bintang ng sinasabi pong nagbibintang. Saan po matatapos yan at magtatapos? Di po ba? Sa tamang proseso ng batas. Dahil attorney po kayo, alam nyo po ibig ko sabihin, kailanman ay hindi pwedeng matapos ang sinasabing mga bintang ng mga ito, katulad po ni Gama sa institusyon ng Kamara. Ang nakikita po ng mga politiko rito, politika, malawakang demolition. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po at napahaba po ang ating komento sa napakagaling pong abogado na si Attorney Claire. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating tambayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at nagko-comment. Sa muli po mga tambay, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.